Let's give the best clap of praise. Come on. Sa ating Panginoon, let's give the best clap of praise. Ang ating kamanghamanghang Diyos. Oh, hallelujah. We thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat, O Diyos, dahil kami may kalakasan ngayon, meron kaming kalusugan upang Ikaw ay aming papurihan at sambahin. Salamat, Lord, for this wonderful day, another opportunity to hear your word, to receive your promises, O God, to experience your mighty power in this place. Salamat, Lord God. And we declare that you are here in our midst, Lord, for you have promised na 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, kayo po'y nasa kalagitnaan. Kaya salamat, Lord God, for being with us today and all throughout this worship service, Lord. Panginoon, kami nagpapakumbabang lubos. Kung meron pa po kayong nakikitang bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan, kami po ay humihingi ng tawad. At nagpapalinis po kami ng iyong dugo. At hayaan niyo po, ngayong oras na ito, walang maging hadlang upang hindi namin matanggap ang iyo pong mga salita. Lord, we ask that today we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Aalis kami sa lugar na ito, Panginoon, na dala-dala ang tagumpay, ang bagong salita, bagong pangako, kalakasan, kagalingan, kalayaan, Panginoon Diyos. And today, Lord God, we will experience the mighty presence and the power of the Holy Spirit in this place. Salamat, O Diyos, tinatas din namin sa inyo ang lahat ng worship services sa buong mundo ng JA1 Church. Salamat, Lord God, kiniklaim na namin ang victory today habang aming dinedeklara kompletong katalunan ni Satanas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Sa iyo ang papurit pagsamba, Panginoon, at amin ang tagumpay, selyado ng iyong dugo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. We may all be seated, please. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One, our miracle-working God. Palakpakan po natin si Lord. And let us also declare our culture as J1 family. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Sabihin mo sa iyong partner na katabi mo ngayon, partner, excited ako today. Lalo na nung nakita kita. Amen. Thank you, Lord, sa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Amen ba? Sino ang super blessed today? Amen. Malakpak ng malakas kay Lord. Ang ating pong beloved Bishop Art and Revlin, sila po ngayon ay nasa Singapore. Kasi anniversary po ng ating church doon, and meron din po silang mga conferences na i-conduct doon. So please, let us always include them in our prayers. Kaya po ang atin pong pag-uusapan today is part 2 ng atin pong naging topic noong nakaraang 2 linggo, which is about, Lord, bakit? Natanong po ba natin uli si Lord niyan, Lord, bakit? Naalala po ba natin yung number 1 and number 2? Ang number 1 question natin, Lord, bakit ako nagkukulang? At nalaman po natin na ang kasapatan natin ay nagmumula lamang sa Panginoon. Pangalawa na itanong natin, Lord, bakit nai-insecure ako? Kasi may pagkakataon palang akala natin sa atin umiikot ang mundo. Where in fact, the world revolves around God. And everything is created for God and through God and to God.
At tatandaan po natin that insecurity kills everything that is beautiful. Kaya kung gusto mong gumanda ng gumanda ang iyong buhay, umayos ng umayos, remove insecurity in your life. Your identity is Jesus Christ. Amen. Kung itutuloy po natin, Matthew chapter 4, verse 8 to 11 sa God's Word translation, sabi po dyan, once more, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms in the world and their glory. The devil said to him, I will give you all this if you will bow down and worship me. Jesus said to him, go away, Satan. Scripture says, worship the Lord your God and serve only Him. Then the devil left him and angels came to take care of him. Ito pa rin po yung ating verse na pinag-usapan nung part 1 ng ating pong topic. It's about the temptation of Jesus Christ. Number 3. Natatanong natin sa Panginoon, Lord, bakit ako nagiging makamundo? Lord, bakit napapalayo na ako sa iyo? Psalm chapter 2, or before we read the verse, sa totoo lang, doon sa ating binasa, si Satanas po yung nag-offer kay Jesus. Imagine, inoferan niya po si Jesus. Na ano, ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo na kingdoms, and the world and its glory will be yours. Basta sambahin mo lamang ako. Totoo bang sa tingin niya may possibility na sambahin siya ni Jesus? Alam nyo, apparently there is a chance. Why? Because Jesus is in the vulnerable state. Tatandaan natin, Jesus is in a vulnerable state. Meron po siyang dinadaan ng prayer and fasting during that time. Katatapos lang at siya'y gutom na gutom. At napag-usapan natin, kapag ang isang tao ay gutom na gutom, nag-iiba ang takbo ng kanyang isip. Ang emosyon niya, sobrang nagiging activated. Kaya during this time, sinamantala ni Satanas na si Jesus ay very vulnerable. He is a human being that time. Kaya po, remember that Satan really knew what was enticing in Jesus' eyes during that time, and it is seeing the nation and kingdoms in its glory. Yan po ang talagang alam ni Lord na mangyayari, na siya po yung magiging hari ng mundong ito. Kaya po, walang effect kay Jesus yan kasi alam niya mangyayari yon. Ang may dating kay Lord ay yung pangako na nasabi in the book of Psalms chapter 2, verse 6 to 8. Ang sabi doon, in verse 6, I have installed my king on Zion, my holy mountain. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Itong kontekstong ito po is about the proclamation of Jesus being the king. At nalaman po natin na bago po siya ihulihin, dakpin, at ipako sa cross, nauna munang lumakad si Jesus nakasakay sa isang asno at siya po ipinroklama ng maraming tao at sinabi na ito na ang hari ng Israel. Sinabi ba ni Jesus, no, wag. Wag niyo akong iproklama, hindi pa panahon. Hindi. Siya po ay inaiproklama na ito na ang hari ng Israel. Kaso hindi pa panahon. Kaya sabi niya, kaya ano nangyari? The Pharisees arrested Jesus and brought him to Herod. At nangyari na po ang mga dapat mangyari. So ano pong ibig kong sabihin? Parang sinasabi niya kay Jesus ni Satanas, Jesus, eto na, ngayon na, kunin mo na yung kaharian. Yan ang paghaharian mo. Pwede namang wala ng krus. Pwede namang wala ng kamatayan eh. Get your promise now.
Minsan kapag ikaw ay masyadong na-activate ang emosyon, nakita mo ang ganda-ganda ng isang tao, ng isang babae, hindi mo pa nakikilala, liligawan mo na agad. Sa sobrang ganda ng isang trabaho, ang tagal mong pinagpe-pray ang isang trabaho, pero alam mo naman na maaaring hindi ito ang kalooban sa iyo ng Diyos, kasi maaaring mapalayo ka sa Kanya. Kaya sabi ng Lord, hindi pa, pero ipinilit mo. Ano po mangyayari? Mapapalayo sa Panginoon. Hindi ka man lang humingi ng word kay Lord. Ang ending po niyan, para kang na-entice ni Satan upang sambahin siya. Ang ganda po nun mabuti naman po yung trabaho, maganda naman po. It's not about the job. It is about the timing and the word of the Lord for you. Kaya po, nagiging makamundo ang isang tao kapag nakakalimutan niya na ang dapat niyang sambahin ay ang God at hindi ang good. Ang magagandang bagay sa mundo, meron po ba tayong ina-idolize na pangit? Wala kang i-idolize na. Lahat ng i-idolize mo, magaganda, maayos. They are high character people. Yung trabaho mo, everything that you have is a risk for us to become idolatrous upon the Lord. Upang sambahin natin ang isang bagay higit sa Panginoon. Idolatry is worshiping good rather than God. Na akala mo yung good na hawak mo, yan na ang iyong God. Napapalitan ang ranking ng Diyos sa iyong buhay because of the good that you received. Napalitan na yung good, siya na yung naging God. Kaya nagiging makamundo ang isang Kristiyano. 2 Timothy, 2 Timoteo, chapter 4, verse 9 to 10. Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon, dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Demas po ay isa po siyang faithful follower ni Paul. Siya ay isang disciple ni Paul. Kaya lamang, iniwan niya si Paul kasi ipinagpalit niya o ni Demas si Paul sa mga bagay sa mundong ito. Specifically, sinabi niya, kapag pala mas minahal mo ang mga bagay sa mundong ito, iiwan at lalayuan mo ang Panginoon. Amen ba? May kausap pa po ba ako? Ito yung mga tao na mas mahal ang mundo kaysa sa Diyos. Maaring sasabihin natin, hindi naman po kami umaalis sa church. Nandito pa rin po naman kami, umaattend kami every Sunday. Pero minsan may magka-Demas pa rin po tayo. Si Demas, iniwan niya. Si Pablo, para sa mundo. Ano yung Demas? Demas masyadong nagpe-pray. Nasa church ka, pero hindi masyadong nagpe-pray. Di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nakikinig sa magulang. Di masyadong interesado sa winning souls and making disciples. Di masyadong seryoso sa buhay Kristiyano. Di masyadong excited gaya ng dati. Di masabihan. Pinagsabihan mo lang nagtampo na. Kapatid, huwag tayong gagaya kay Demas. Minahal ang mundo. Alam nyo ba ang mundo? Hindi siya para sa iyo. Iiwan din natin ito. Ang mundo, manloloko. Sasabihin niya, i-entice ka niya ng maraming bagay. Pero sa huli, aalisin niya din sa iyo. Kapag hook ka na, saka kanyan biglang sisirain nang iiwan ang mundo. Pero si Lord, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan.
Kaya nalungkot si Pablo. Iniwan siya ni Demas dahil sa mundo. Buti na lang wala ditong Demas. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo kung yan ba'y Demas siya dong nagpe-pray or what? Kaya kailangan tanungin mo ang iyong sarili ng 3 tanong. What is my passion? What is my priority? And what is my pursuit? Ano ngayon ang nandito sa puso ko at siyang passion ko? Ibig sabihin, yan ang Diyos mo. Kung ano yung hinahabol-habol mo, what is your pursuit, yan ang Diyos mo. What is my priority? Kung sino ang number 1, yan ang Diyos mo. Kaya kapag ang tanong na ito hindi mo masagot, na ang sasabihin mo ay si Lord po yan lahat, hindi mo masabing si Lord, ibig sabihin, nagiging makamundo na. Pahayag chapter 2 verse 4 to 5. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Hindi naman po question kung mahal mo ang Diyos o hindi. Kasi sa totoo lang, mahal mo siya. Amen ba? Sino dito nagmamahal kay Lord? Taas ang kamay. Kung mahal mo si Lord, hindi question kung mahal mo nga eh. Ang question is, siya ba ang pinakamahal mo? Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati nyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong mga ilawan. Sabi dito, bumalik kayo sa kung paano ninyong minamahal ako ng higit sa lahat. Sino ho dito nung una siyang na-born again? Talaga namang hindi mapigilan ang iyong excitement na magbasa ng Biblia, mag-share ng Word of God. Kahit sinong masalubong mo, sineseran mo, pero dumating ang time, nahihiya ka na, ayaw mo nang magbasa, lagi mo sinasabi, busy po ako. Kapatid, panahon na para ibalik mo yung dati na sigla mo at passion mo sa Panginoon. Kasi sabi niya, kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. It means, ano ba yung ilawan? Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito yung nagbibigay sa atin ng what? Influence. It could be something that you treasure so much. Iyan na ang ginawa mong Diyos. Siya, humanda ka na. Pwedeng kunin na yan ni Lord. Hello? Anything na ipinagpalit mo sa Diyos, bilang number 1 sa buhay mo, pwedeng dumating ang time, kunin ng Diyos yan sa'yo. At marirealize mo, kaya pala nawala ang bagay na ito, ang trabaho na ito, ang taong ito, kasi siya na ang ginawa mong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong gagawin yun. Wag na wag kang lalayo sa Panginoon kasi pag lumayo ka sa Diyos, lumalapit ka sa mundo. If you love the world, you will ultimately lose your relationship with God, your faith in Him, and your future with Him. Naniniwala po ako na ang isang backslider, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, maperang siya'y magbalik loob. Hello? Eh di po ba ang backslider tumanggap rin sa Panginoon? Yes. Bakit hindi po siya makakapasok? Why? Because backsliding, ang ugat niyan ay galit. Lahat na nagbabackslide o lumalayo sa Diyos at nagiging makamundo muli, lahat yan ay may galit, tampo sa Panginoon o sa iba-ibang mga tao. Atheists become atheists because they have this anger with God. Nagpray ka, hindi tinugon ang panalangin mo, nagalit ka sa Panginoon. Kaya mula noon, sabi mo, hindi totoong may Diyos. Pwede kang umaattend ng church pero by heart, backslider. Pwedeng every week nandito ka. Lahat ng mga AG pinupuntahan mo, pero isa ka palang backslider.
Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay hindi lamang yung panlabas mong ginagawa. Ang tinitingnan niya, ano ba ang laman ng puso mo? Naku, itong anak kong ito, napakasipag sa gawain. Yan po yung konteksto ng Psalm, itong ating binasa na Pahayag, chapter 2. Napakasipag sa gawain, matuwid, maayos, panlabas ay napakaayos. Pero sa loob, may sama ng loob. Ang tawag po doon, backslider by heart. Kaya kung meron kang hindi kaayos ngayon, pag bumalik ang Panginoon, sana'y matagpuan niya ikaw o tayo na may maayos na puso, walang galit, walang sama ng loob. Hello? Your relationship with God is your treasure in this earth. Your faith in Him is what makes you strong in every struggle. And your future with Him is because meron kang connection sa Kanya, kaya forever, pag nawala ka sa mundong ito, siya ang iyong makakasama. And there is a danger to lose that if you love the world. Mahalin mo ang mga mahal mo sa buhay na hindi mananampalataya. Kasi kailangan nilang maramdaman sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Pero wag na wag mong mamahalin ang mga bagay sa mundong itong higit kaysa sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Number 4. Lord, bakit nahihirapan akong magtiwala sa iyo? Sino ditong minsan niya nang nasabi yon? Lord, ang hirap niyong pagtiwalaan. Ang tawag po dyan ay trust. Meron kang trust issue. Lalo na kay Lord. Parang ang tahimik ngayong araw na ito. Binigyan ko po ng 5 rason kung bakit ang tao ay nahihirapang magtiwala sa Diyos. Number 1, letter T, because of today's situation. Nahihirapang magtiwala sa Diyos kasi ito ang sitwasyon ko ngayon, Pastor. Ikaw ang lumagay sa sitwasyon ko, magtitiwala ka ba kay Lord? Well, sabi ng Bible is, we live by what we believe will happen, not by what we can see. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sa ibang translation, we walk by faith and not by we live by what we believe will happen. Nabubuhay ka na umaasa na may magandang mangyayari at hindi kung anong nakikita mo ngayon. Hello? When Jesus was walking on water, alam ba natin yung storya na yon? May malakas na hangin at alon. Ito po yung nasa Matthew 14. Habang ang mga disciples ay naglalakbay papunta sa kabilang side ng lake. Si Jesus naman po'y umakyat sa bundok para mag-pray. Katatapos lang pong magpakain ng 5,000 lalaki ni Jesus at ng mga disciples. Nung 3 a.m. na, anong oras? 3 a.m. Nakita ng mga disciples, lalo na si Peter, may nakita silang image ng isang lalaki na naglalakad sa tubig. Hello? May kausap ba ako? Anong sabi ng disciples? They were scared. Anong sabi nila? May multo. Multo. Tinan mo yung katabi mo. Hindi multo yan. Bakit? Sabi ng Biblia, ang multo walang katawan, walang laman at buto. Pero ako, sabi ni Jesus, mayroon akong laman at buto, kaya hindi ako multo. Kaya totoo palang may multo. Kasi sabi ni Jesus, hindi niya naman sinabing, huwag kayong maniwalang may multo ha. Hindi niya sinabing ganon. Hindi totoong may multo. Hindi niya sinabing ganon. Sabi niya, ang multo walang butot laman. Pero eto ako, meron akong butot laman. Amen ba? Ano nangyari? Sabi ni Peter, kung si Jesus ka, palapitin mo ako sa iyo. Sabi ni Jesus, sige, lapit ka rito, Peter. Nakalakad po siya.
Pero ang hindi alam ng iba, akala ng iba, yung sitwasyon na yon, kalmado. Akala nila, naglakad lang si Peter. Kung makikita natin yung mga pelikula o yung mga, naglakad lang si Peter sa kalmadong tubig. Pero ang sabi ng Biblia, napakalakas ng hangin at may malalaking alon nung panahong yon. Hello? Amen ba? Alam nyo ba yon? Na may malalaking alon nun? Habang si Peter ay naglalakad. Kaya sabi nung iba ko, hindi naman ni Peter, hindi pa nakapaglakad ng diretso, kung saan pa tumingi. Ay bakit hindi ka mapapatingin? Ang lakas nga ng alon. Ano sabi ng Biblia? Nung siya'y napatingin sa lakas ng hangin at sa malalaking alon, nagsimula siyang lumubog. Natakot muna siya, tapos siya ay biglang lumubog. Nakakainis yung mga nakikita natin. Yung mga nakikita natin, minsan yan yung mga humahadlang para manampalataya ka sa Diyos. Ang style ng iba, ayaw kong magpa-check up. Bakit? Ayaw kong makita ang aking blood chem. Dahil pag nakita ko ang aking blood chem, mababawasan ang masasarap kong kakainin. May nararamdaman na yun, ayaw magpa-check up. Okay lang ako, okay lang. Yung pala, ayaw niyang mabawasan yung pagkain niya ng lechon, pagkain ng mga, pag-inom ng mga milk tea na yan. Pag nakita niya yung kanyang blood chem, siya'y natatakot at nawawala ang tiwala sa Diyos. Kaya mabuti pa, wag na magpa-check up, pastor. Siya. Maliho yan. Yung mga bank account na minsan matagal nang walang laman, hindi naman kinatatakutan Kailan lang siya natakot? Nung kanyang chinek ang kanyang passbook. Nag-balance inquiry. Wala na palang laman. Pero ang tagal nang walang laman noon. Kailan ka natakot? Nung nakita mo. Bakit natakot yung mga disciples? Na may nakitang multo. Kaya mag-ingat ka pala sa nakikita mo. Yung sitwasyon mo ngayon, maaaring totoo. It is a fact na may sakit ka. It is a fact na nalulugi ka. Hindi naman natin dinidina yun. Oo, may malaki kang problema. That is a fact. Pero gusto kong malaman mo, pagdating sa Panginoon, that is not the truth. Kasi sa Panginoon Diyos, hindi pa siya tapos. Meron pa siyang ginagawa. Nasa simula pa lang ng istorya, nagbo-boxing pa lang. At habang hindi pa tapos ang boxing, tuloy ang laban. Amen? Amen ba? Kaya huwag kang magpapa-istorbo sa nakikita mo ngayon. Kasi yan ang magiging hadlang para hindi ka magtiwala sa Panginoon. Letter R. Relationships. Kaya tayo nagtitiwala kasi kilala mo. Amen. Bakit po maraming nai-scam ngayon? Buti na lang wala na sa J.A. nai-scam. Amen? Sino ditong ayaw niyang mai-scam siya? Kakaunti pala. Siyempre, ano ang issue? Bakit maraming nai-scam? Madaling maniwala. Oo, pera ka, libre na ho lahat ito, libre. Babayaran nyo ito lang. Kaya naman, within 1 month, may ibalik nyo na po ang inyong puhunan na 1 million. So ka nakakita ng 1 month ay 1 million agad ang nakuha mo. Hindi ka naman si Henry C. Amen? Bakit? Nawawala ang reasoning kasi sobra agad nagtiwala sa tao. Ay sabi ng Jeremiah chapter 17, sumpain ng isang taong nagtitiwala sa lakas ng kapwa-tao. Pero pagpapalain ko, sabi ni Lord, ang taong nagtitiwala sa lakas ko, sabi ni Jesus. Pag kay Lord, ang dami nating, totoo kaya yan? Pero pag may lumapit sa iyo, tumawag, hello, this is from
this bank. Send me your OTP now. Send to this number kasi may matatanggap kang 40,000. Ikaw naman, 40,000, send agad yung OTP dumating. Iyon na. Ubos ang laman ng wallet niya. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Bakit? Ang bilis nagtiwala. Pero kay Lord, dudan-duda pa. Talaga kayang magagawa ng Diyos na ako'y pagalingin? Ang dami pang mga reasoning. Pero nung may tumawag, para magdeposito ng ganitong amount at say may babalik sa kanyang mas malaking amount, ang bilis na hindi nagtanong. Deposito agad. May bumalik ka. Wala nga ho, 1 buwan na ho ako nag-iintay, wala pa nadating. Bakit? Ang bilis nagtiwala sa hindi kilala. Kaya maraming tao ang hindi magtiwala sa Diyos kasi hindi kilala ng buong buo si Lord. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas, siya'y tagapagpagaling, siya'y tagapag-provide, siya'y tagapag-ayos, siya'y tagapagpayapa, siya'y tagapagparelax, tagapagbigay ng pag-asa, tagapagbigay ng kagalakan, at siya'y dapat sambahin. Ang dami pong karakter ng Diyos na dapat makilala ng isang Kristiyano. Ano kang tawag sa born again? Pag ikay na born again, ang kalimitang sinasabi, ay nakakilala yan sa Diyos. Ay totoo nga gang kilala mo. Hello? Huy. Kilala nyo ba si Abraham? Kahit nga po si Abraham na tinagurian nating father of faith, nagkaroon ng trust issue sa Diyos. Hindi po ba si Abraham, mula nung siya tinawag ng Panginoon, sumunod lang siya sa Panginoon, kahit hindi niya alam kung anong pupuntahan niya? Yes. Pero may mga parts sa buhay niya na nakita kung paano siyang nagduda sa Diyos. Paulit-ulit po yun, hindi 1 beses, hindi 2 beses. Talaga ho? Yes. Sa Genesis chapter 12, ang pangalan niya pa ay si Abram, hindi pa Abraham. Ang sabi sa kanya ni Lord, leave your native country, leave your relatives behind, and go to the land that I will show you. Sabi ng Genesis chapter 12. Anong ginawa ni Abraham? Sinabi ditong malinaw, leave your native country. Yes, ginawa niya. Your relatives. Sinong isinama niya? Isinama niya ang kanyang pamangkin na si Lot. Ay sabi doon, your father's family. Yung asawa niya, of course, kasama niya yon, iisa sila. Pero si Lot, hindi siya kasama. Anong ginawa ni Abraham sa Genesis chapter 13? Kasama niya si Lot. Ang ganda ng pangako, I will make you into a great nation. Yan nga po ang calling ng JA1 Church. Abrahamic calling, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Pero bago mangyari yon, kailangan muna, iwanan mo ang iyong bayan, iwan mo ang iyong mga mahal sa buhay, at sumunod ka sa akin. Kaso isinama niya si Lot. Sumunod nga pero partial lang. Maraming Kristiyano pag sumusunod, partial. Lord, sa iyo na po ang buhay ko, pero wag lang po ang bulsa ko. Lord, pinagtitiwala ko po sa iyo ang negosyong ito. Pero yung kinikita nito, wag niyo na naman pakialaman, Lord. Binigay niyo na nga ito, kukunin niyo pa yung tithes. Wag. Partial lang. Partial obedience is still disobedience. It's either you obey fully or you disobey. There is no middle ground. Sumunod po ako sa Panginoon, mga 95%. The 5% will still say that you are disobedient. At dahil disobedient si Abraham, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari? Nagkahiwalay din sila ni Lot. Hello? Nag-stay si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot, nag-stay naman malapit sa Sodom. Ayos pa noon ang Sodom and Gomorrah.
Kapag hindi pa siya ang kalooban ng Diyos sa'yo na partner in life, ilalayo yan ni Lord sa'yo. Huwag mong hilahin ang hilahin palapit sa iyo kasi baka mapahamak yan. Hayaan mo muna, kay Lord muna yan kung hindi pa siya ang kalooban ng Diyos. Huwag mong ipipilit. Kita nyo, may pangako ang Diyos. In Genesis chapter 12 verse 3, pinanghawakan niya ni Abraham, tapos maya-maya, kasama niya si Lot. Pinanghawakan, tapos ang daling binitawan. Maraming Kristiyano, buti wala sa JA1 ito. Pagkatanggap ng pangako, Sunday service, umiiyak pa, talagang laglagan ng luha. Lumuhod pa. Paglabas dun sa lugar na yon, binitawan na yung kanyang tinanggap. Bumalik sa dati. Ito na naman, ang dami ko talagang problema, Pastor. Pero 1 hour ago, Lord, I give you my life. Paglabas doon, Lord, ang buhay naman na to. Ang daling binibitawan ng pangako. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi na naman ikaw yon. Pero alam nyo, si Lord nagpakita na naman. Nagsabi na naman ng pangako in Genesis chapter 15. Ano sabi kay Abraham? Ikaw ay magkakaroon ng isang tagapagmana o magkakaroon ka ng anak, the son of the covenant. Sabi ni Abraham, paano mangyayari sa akin yun? Wala nga po akong tagapagmana. Sino po magiging tagapagmana ko? Si Ismael, na akin lamang lingkod. Sabi ni Lord, halika, lumabas ka sa tent. Tingnan mo, tumingala ka. Ano nakikita mo? Maraming mga bituin. Ganyan din karami ang magiging mga lahi mo. May pangako na naman si Lord kay Abraham. Bakit kaya hindi agad nagtiwala si Abraham ng buo? Kasi hindi niya pa lubusang kilala. Kaya ang Diyos paulit-ulit nagpapakilala kay Abraham na ako'y nangangako at kaya ko yang tuparin. Kaya ganon din si Lord sa'yo. Paulit-ulit siyang nangangako. Hello? At paulit-ulit niyang pinapaalala sa'yo, gagawin ko para sa'yo ang pangako na yan. Huwag mo lamang akong madaliin. May tamang timing sa lahat ng bagay. Tinanggap ni Abraham ang pangako. He believed, sabi ng Bible. Abraham believed in that promise of God. Nung chapter 16, isang chapter lang ang pagitan. Biglang si Sarah nagsalita. Si Sarai pa noon, Sarai. Sabi niya, hindi na ako magkakaanak. Wala nang pag-asa. Diyan ka na lamang kay Hagar. Diyan ka na lang magkaroon ng anak. Ibig mo sabihin, kasasabi lamang na magkakaroon ka nga ng anak dyan sa iyong asawa, tapos pumayag ka na kinabukasan, o after 1 chapter, biglang sabi ng iyong asawa, doon ka na lang sa ating servant. Magkakaanak ka doon. Sumunod naman si Abraham. Again, may pangako, ang bilis na bitawan. Magkakaroon ka ng maraming lahi kay Sarah. Binitawan. At doon pumunta kay Hagar na isang Egyptian. At nagkaroon sila ng anak. May pangako, ang bilis bitawan. Si Abraham po yan, ha? Tapos nangako na naman ang Diyos sa Genesis chapter 17 na siya'y magiging ama na talaga ng maraming bansa. Pinalitan na kanyang pangalan mula Abram naging Abraham. At sabi ni Lord, magkakaanak ka kay Sarah at siya magiging son of the promise. Alam niyo ba si Sarah ang pinakaunang marites? Dahil siya po'y nakikinig habang nag-uusap si Lord at si Abraham. Sino ditong mahilig makinig sa usapan na hindi naman siya kasali? Tapos siya ang magko-comment, uy, oo nga, alam mo yung ang layo ng table mo, na doon ka, tapos biglang, ay, narinig ko nga yan. Sabi mo sa katabi, parang ikaw na naman ang tinutukoy ngayon. Kung si Abraham, ang ama ng maraming bansa, si Sarah yata ang ina ng maraming marites.
Napatawa si Sarah nung narinig niya na magkakaanak siya. Bakit? Siya na may 89 years old na. Kasi next year daw, magkakaroon na siya ng anak. Napatawa. Sabi ni Lord sa kanya, huwag kang tumawa. Ususera. Hindi naman siyang kausap. Minsan yung mga hindi naman kausap, anong tawag sa Batangas niya? Mga miron. Ay sila pa ang talagang maraming mga comment Hindi naman sila kasali sa sitwasyon. Hanggang sa dumating si Isaac. Ay paano kang hindi maiinip si Abraham? 25 years naman ang pinag-intay bago lumabas si Isaac. At ang pinakamatinding, ano nangyari? Nangako, nag-fail, binitawan. Nangako, binitawan na naman. Ito, nangako na naman, tawa-tawa si Sarah, binitawan na naman. Ay meron na namang isa pa. Ito na yung pinakamatinding test. Sinabi ni Lord, i-offer mo sa akin si Isaac. Dalhin mo doon sa bundok ng Moriah at akin niyang iyong sunugin upang ialay sa akin ang kanyang kaisa-isang anak. Ay ano nangyari? Sa pattern na nakikita natin, may pangako, babagsak. May pangako, babagsak. May pangako, babagsak. Ito, nangako na naman at may inutos si Lord. Anong sunod? Babagsak ulit. Hindi na. Sinunod niya na. Bakit? Ay kilalang-kilala niya na si Lord. Na lahat pala ng imposible, kaya niyang gawing posible. Kaya pagdating sa dulo, ay oo, kung pinapadala ng Diyos sa akin si Isaac doon sa itaas, gano'n na lang katindi ang pagtitiwala ko sa Kanya na alam kong hindi niya ito kukunin. O kung kunin niya man ito, may paraan siya para muling buhayin si Isaac. Kasi ang sabi niya, kaming dalawa aakyat doon at kaming dalawa din ang sabay na bababa. So confident si Abraham na pag-akyat niya, kasabay niya ba ring pagbaba si Isaac. Ibig sabihin, puno na ang kanyang trust kay Lord because of the relationship that has been developed. Kapatid, ang relasyon mo sa Diyos ay hindi overnight. Hindi mo pwedeng sabihin na, natangginagap ko na si Lord, punong-puno na ang tiwala ko sa Kanya. No, your trust should be measured. It should be tested. Hindi pwede na may tiwala ka sa Diyos pero hindi nasusubok. Ang tiwala na yan. Pumasa si Abraham. Sino ditong gustong maging masaya ang buhay? Yung sa totoo lang, habang nabubuhay sa lupa, gusto niya maging maligaya ang kanyang buhay. Let me tell you this, happiness is found in getting to know God a little bit more every day. Happiness is found in getting to know God a little bit more every day. Hindi kailangang malaki. Kagaya ni Abraham, unti-unti niya, proseso pa niya, bago na pagtiwalaan ng Panginoon. Kaya mapalad ka kung may pinagdadaanan ka ngayon, kasi kasama yan sa proseso upang mas makilala mo ang Panginoon. At kapag lubos-lubos na ang pagtitiwala mo sa Kanya, dahil sa inyong relasyon, praise God, makikita mo ang ganda ng iyong hinaharap, ang ganda ng gagawin ng Diyos, ang ganda ng pagpapalang ibubuhos sa iyo. Tandaan mo na ang disiplina ay hindi lang pagpapalo, ito'y isang pagpapala. Kaya ka dinidisiplina ng Diyos kasi gusto niya makilala mo siya more and more. And happiness is found in getting to know God a little bit more every day. One by one step at a time. Noong ako'y na born again, unang nawala sa akin ay pagmumura. Pero hindi nawala ang pag-iinom. Sabi mo sa katabi mo, parang may kilala akong gano'n. Hanggang sa dumating ang time, nawalan ako ng appetite sa alak, pero hindi nawala ang appetite ko sa paglalaro ng computer games. Step by step Nawala ang pagmumura, nawala ang pag-inom ng alak. Hanggang sa dumating ang time,
nawala na rin yung aking appetite sa paglalaro ng computer games. Ang napaltan po ito ng appetite ko sa pagtugtog at pagkanta sa Panginoon. Hello? May kausap pa ba ako? Knowing God every day is like stepping one after another. Ang journey natin sa Panginoon ay hindi takbuhan. Hindi ito 100-meter dash. Itong journey natin kay Lord is like walking with God. Kaya nga sabi doon, you walk by faith and not by sight. Kasi ang buhay Kristiyano ay isang lakad. May iba, tumitigil na. May iba, nagpapatuloy. Sabi mo sa iyong katabi, kikilalanin ko pa si Lord. Letter U, mayroong mga uncertainty. Ang uncertainty is a preparation for doubt. Uncertainty is not doubt. It is a preparation for you to doubt. Pag meron ka lang nakitang hindi sigurado, meron na ding chance si Satanas na mag-inject ng pagdududa sa iyo. Satan tried to cast doubt to Jesus or on Jesus. He casted doubt on Eve. Nagtagumpay siya kay Eve, pero hindi kay Jesus. Sabihin nga po natin, duda. Laksi. Mabuti pa po ang pagdududa, pinaniniwalaan. Ang faith, pinagdududahan. Mabuti pa yung pagdududa, ini-entertain. Ang faith, hindi pinapansin. Mabuti pa po yung pagdududa, sineseryoso ng marami. Ang faith, wala lang yan. Lip service lang yan. Ang uncertainty po'y ginagamit ng Diyos para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Kasi kung lahat ng bagay ay kalkulado mo na, mawawala na ang element of trust. Kung lahat na lamang ay pwede mo nang asahan at kita mo na ngayon, mawawala ang element of trust. May dalawang klase ng doubt. First kind of doubt is skepticism. Ito po yung nangyayari sa Berean Church. Kinonfirm nila ang mga teaching ni Pablo. Kasi meron silang skepticism, may pagdududa. Pero gusto nilang matuklasan ang katotohanan. Kaya sila po'y nag-search thoroughly sa Biblia. The Berean Church. And they found out that Paul's teachings were true. Ang isa pa namang klase ng doubt ay yung tinatawag na unbelief. Sabihin nga po natin, unbelief. Ito yung refusal to trust God and to trust His promises. Ayaw ko niyan, lip service lang yan, salita lang yan dyan sa isang napakaliit na aklat. Magtitiwala ako dyan? Salitang yan? Unbelief ang tawag po doon. Yun po ang totoong doubt. Santiago chapter 1 verse 6 to 7. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Subukan mo lang na magduda. Sabi sa iyo, huwag ka lang humingi. Kung nagdududa ka lang din sa hinihingi mo, huwag mo nang hingin. Kasi, para ka daw alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Kalooban ba ni Lord na magkasakit ka? Anong sagot? Niloob ba ng Diyos na magkasakit ang tao? Hello? Hindi. Kaya nga siya ang healer eh. Pero inaalaw niya ang sakit karamdaman para masubok ang pananampalataya mo kung totoo ito o fake. Ano ba ang meron ka? Fake
o faith? Faith. May tinuturo siya sa'yo kaya ka nagkasakit kasi meron kang nagawang pagsuway. Naniniwala ba kayo na kung hindi magkakasakit ang tao, lalong madadali ang buhay? Do you believe that? Hindi ka pag nagkasakit lalong nadadali. Hindi. Ang dami mo nang naramdaman noon, hindi mo pinansin. At sabi mo, wala lang yun, normal lang yun. Siguro nagkamali lang ako ng higa. Meron pong nangyaring ganon. Ang problema niya pala sa kidney na, hindi niya pinapansin, laging masakit ang likod. Sabi niya, parang nagkamali lang po ako ng higa. Nung pa-check up na, mababa na ang porsyento ng functionality ng isa niyang kidney. So, ibig sabihin, kaya ka nagkakasakit, alarm yan sa'yo ni Lord para umayos ka. Para tigilan mo yung hindi magagandang pagkain. Para tigilan mo na yung stress. Para mas sumaba pa ang buhay mo, inaalarma ka ng Diyos. Uy, gising, tama na yung mga ginagawa at kinakain mo na yan. Tama na yung sobrang pagpupuyat mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na naman yata ang... Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, heal me. Lord, heal me. Sabihin ni Lord sa iyo, umayos ka muna. Hello? Kaya minsan salamat at may alarm clock tayo. Yung katawan natin lumalaban sa mga germs and microbes. Kasi kung walang response ang katawan natin, wala. Walang magtatagal na buhay sa mundong ito. Hello? Gaya ng ginto, dinadaan ka sa apoy para mawala yung mga pangit na elemento sa iyo. Ang matitira na lamang ay ang purong ginto. Nawawala ang fake, ang natitira ay faith. Kaya pag ikaw dinaan sa apoy, maaabo ka kaya? O mananatili kang purong ginto? Unbelief is a choice. Letter S. Sense. Nahihirapan tayo magtiwala kasi gusto mo lahat logic. Gusto mo lahat may sense sa isip mo. Luke chapter 18 verse 27, Jesus replied, "There are some things that people cannot do, but God can do anything." Sa ibang translation, with God or with man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. The reason kung bakit hindi ka magtiwala, kasi gusto mong maipaliwanag lahat ng isip mo. Proverbs chapter 3, verse 5 to 8. Ang ganda po ng translation na to. Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Huwag mo lahat i-figure out ng iyo lamang sarili. Gusto mo bang lumakas ang pangatawan mo? Sino dito gustong lumakas ang pangatawan? Yung maganda ang kanyang kalusugan. Basahin natin. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Huwag mo laging sabihin, alam ko na lahat yan. May tinuturo sa'yo, sasabihin mo, alam ko na yan, narinig ko na yan. Nagpipreach si pastor, hindi ka nakikinig kasi sinasabi mo, narinig ko na yan. Yan ang preaching niyan. I don't assume that you know it all. What you have to do is to run to God and run away from evil. Ano daw mangyayari? Your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Ang isa pa lang taong gustong lumakas at lumusog ang kanyang pangangatawan, ang gawin mo'y ganito, huwag mong i-assume na alam mo lahat. Ang gawin mo'y tumakbo ka palapit sa Diyos. Lahat ng naririto ngayon, tumatakbo palapit kay Lord. Amen? Taas ang kamay ng tumatakbo palapit kay Lord. Salamat, Panginoon, sa maraming mga naririto. At kapag sila'y tumakbo sa iyo, sasalubungin niyo po sila at ipararamdam niyo sa kanila na, Lord, narito ang pag-ibig ko.
Gusto mo ng malakas na pangatawan. Huwag kang mag-pretend na alam mo lahat. Aminin mong may hindi ka alam. Sabi mo sa katabi mo, hindi ko alam lahat. May mga bagay na hindi talaga natin maintindihan. Deuteronomy chapter 29, verse 29. Ano sabi dito? There are some things that the Lord our God has kept secret. Only He knows these things. May mga bagay sa mundong ito na hindi niya inipinaalam sa'yo, sa atin. Intentionally, He made it a secret. Kasi pang Kanya lang yon. But He told us about some things. May sinabi siya sa atin, yun daw ang ating pukusan. Huwag mong hanapin yung hindi sinabi sa'yo. Hello? Kasi may secret din si Lord. Letter T. Dito nahihirapan ng marami sa timing. Kaya hindi ka magtiwala sa Diyos, meron ka sariling timing. Gusto mo sa iyo, susunod si Lord. Lord, ngayon na. Lord, bukas na. Lord, next week na. Ay, paano kung sabi ng Diyos ay hindi pa? We cannot trust God if we are always in a hurry. Naiinip tayo sa Diyos, pero minsan ang Diyos ang naiinip sa atin. Sa totoo lang. Lord, ang tagal naman nung hinihingi ko. Ay anak, mag-serve ka muna sa akin. Ayoko Lord, hindi pa time. Hindi pa time para mag-serve ako sa iyo. Wala pa akong pera. Wala pa akong kotse. Wala pa akong bahay. Hindi pa panahon para mag-serve ako Lord pag meron ako. Lord, pagalingin niyo lang po ako. Susunod talaga ako sa iyo ng susunod. Nung gumaling, Lord, sa susunod na. Faith is always now, not later. Serving God is always now, not later. Kailan ka ba maglilingkod? Kapag hindi mo na kaya lumakad. Kaya kung may pananampalataya ka ngayon, tanggapin mo na rin na ngayon din ang iyong kagalingan. Kung may pananampalataya ka na ngayon, tanggapin mo na rin na ngayon na ang iyong kasabatan. Ay wala pa ho hindi pa dumating ngayon. Basta tinanggap mo na ngayon. After 5 months, 6 months, darating sa'yo. Kasi tinanggap mo na ngayon. Ano man ang tinanggap mo sa spiritual, mangyayari na lang sa physical. Malakias chapter 3 verse 18. Makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. At ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi. We can set apart. Pwede nating isegregate. At makikita daw ng tao yon. Ang isang taong mabuti at masama at ang isang taong naglilingkod sa Diyos at hindi. Saan ka kaya doon? Ikaw kaya yung naglilingkod o ikaw yung hindi? Anong kaibahan yon? Sabi po ng Biblia, these are my special possession. Ang mga tao pala na naglilingkod, ang sabi po sa previous verses, they are mine. These are my special possession. Maglingkod ka lang sa Panginoon, ang tawag sa iyo ni Lord, my special possession. Special ka sa harapan ng Diyos. I will end with this story. May isa pong camper. Pumunta sa isang jungle. Naghahanap po siya ng camping place. Kaso nung chinek niya yung kanyang flashlight, nako, mahina na ang baterya. Kaya nagmadali siyang umalis ng jungle. Lumabas habang maliwanag pa. Kasi napakasukal po. Kaya lang ang problema sa pagmamadali niya, siya po'y nadulas. At unti-unting nahuhulog sa isang bangin. Buti na lang sa kanyang pagdulas, may nahagip po siyang lubid. At sabi niya, born again ako, praise God. Meron akong nakapitang lubid. Ito ng problema, ang dilim na.
Nakakapit siya sa lubid. Sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Ano pong aking gagawin? Alam niyo ang sabi ni Lord sa kanya? Anak. Ganon. Anak. Bitaw. Ano po? Ganyan tayo eh. Pag hindi natin gusto ang instruction ni Lord, nagbibingi-bingihan. Ang Kristiyano. Ano ho? Hindi ko narinig. Bitawan mo na yung relasyon na yan. Ano ho? Hindi ko po narinig. Bitawan mo na yung trabaho na yan, hindi ka naman makapag-church. Ano po? Hindi ko po marinig. Sabi niya, ano ho? Anak, bitaw. Hindi siya nabitaw. Ay, madilim kasi. Diyos ko po, pag bumitaw po ako, Lord, di ako po'y patay. Anak, bitaw. Ayaw bumitaw. Hanggang sa, kinaya po niya. Nangangatog-ngatog na po yung kanya mga kamay. Nagpapalit-palitan. Pahinga ito, mamaya ito naman. Hanggang sa mag-uumaga na, nakakapit pa. May mga pamamaraan ng Diyos na hindi natin maintindihan. Kaya ipinipilit natin yung ating gusto. Sabi ng bitaw, ay, ayoko Lord, ayoko. Mamamatay ako. Kung kilala mo lang ang Diyos na pinagtitiwalaan mo, hindi ka niya hahayaang mapahamak. Ano ba ang gusto mong tulong ni Lord? May dumating na helicopter. Ano ba ang gusto mong tulong ni Lord? Biglang darating si Tarzan para i-rescue ka. Ano bang gusto mong tulong na gawin sa'yo ng Diyos? Kasi gusto nating diktahan ng Diyos, Lord, tulungan mo ako, i-provide mo ito, Lord, gawin mo ito. Eh, sabi nga sa'yo, bitaw, anak, bitaw. May pinabibitawan sa'yo ang Diyos ngayon. Ayaw mong bitawan. Ang sarap naman po kasi nitong paborito ko, itong ice cream na ito eh. Minsan lang. Meron po akong kamag-anak na stroke. At sabi ng doktor sa kanya, wag na wag kang ni malapatan ng alak sa iyong labi. Talaga? Alam nyo, tinry niya, sinubok niya. Siya daw po'y dumutdot lamang ng alak at nilapat sa kanyang dila para lamang na-miss niya daw yun. Alam nyo, nag-seizure. Nag-collapse. Nung chinek up ng doktor, nagising na uli. Uminom ka ano? Hindi ho. Hindi po. Bet amoy ko. Nilapat ko lang ho dito. Sabi nang wag nga kahit malapatan ng labi mo at masama sa'yo. Mula noon, hindi na. Minsan, gusto mong gawin yung gusto mo. Tapos gusto mo, Lord, samahan mo ako dito. Hindi. Sabi ni Lord sa'yo, bitaw. Ito na nangyari. Pagdating ng umaga, nakita niya, kaya pala siya pinabibitaw, ganito lang ang kawang niya sa lupa. Alam ng Diyos na mababa lang yung iyong pinagtigilan, kaya sabi, bumitaw ka na. Pero dahil hindi ka bumibitaw, ano nangyari sa'yo? Nagkangawit-ngawit ka pa. Pagbaba niya, para siyang si Elastic Man, gumaganaw. Umunat lahat ng kamay sa sobrang kapit. Para hindi ka mahirapan, anak, bitaw. Hindi po, gusto kong mahirapan ako, more. Ay sige, kapit. Kaya sabi ni Lord sa'yo, bahala ka na, kapit. Tapos sabi mo, Lord, hindi mo ko sinimahan, hindi mo ko iningatan, bakit ka ganyan? Ayoko na magtiwala sa'yo. Sinabi na nga sa'yong bitaw, ayaw mo pa. May sinasabi na sa'yo ang Diyos na matagal na, ayaw mong sundin. Kaya ngayon, inaani mo ang consequence ng iyong hindi pagsunod. Huwag nating sisisihin ng Diyos. Kasi matagal na siya nagsasabi, anak, bitawan mo na yung relasyon na yan, hindi pa kayo. Anak, may minihanda ako mas magandang trabaho sa'yo, bitawan mo na yan.
Hindi ko alam kung sino po yon. Pero ang gusto ni Lord sa'yo sabihin, nagtatanong ka ng bakit, kaya ang sagot sa'yo ni Lord, hindi mo man maintindihan? Basta may instruction ako sa'yo, sundin mo. Makikita mo na lang ang bunga at sasabihin mo, kaya pala, si Lord pala talaga'y mabuti. Siya Diyos na hindi naghahangad ng kasamaan ko. Siya Diyos na ang gusto lay kabutihan ng buhay ko. Kaya ako'y lubos na magtitiwala. Come on, lahat tayo po'y tumayo ngayon. Atin pong ideklara ang pagtitiwala natin sa Diyos. May trust issue ka sa Kanya? May nakikita ka ngayon ng iyong mata na sa tingin mo hindi pwedeng magkaroon ng kaayusan? Nasabi ni Lord sa'yo, anak, bitaw. Anak, bitawan mo na yan dati mong buhay. Magpatuloy ka sa bago mong buhay ngayon. At ipakikita ko sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano kaganda ang plano ko. Sabi nung awitin, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Deklara natin tayo nagtitiwala sa Kanya. Come on, sing. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Come on, kung ikaw yung may trust issue ngayon kay Lord, kausapin mo siya ng buong puso. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit, come on, sing. Mabigat man ang sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit masakit, ideklara mo, kahit anong sitwasyon, anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon. Say it! Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang Come on, declare! Panginoon. For the last time with all your heart, say, at kahit yes, Lord, mabigat ang sitwasyon mo ngayon, awitin mo ito. Ako'y Let this be your cry. Kalakasan ko ng gagay. As you sing this, may ginagawa ang Diyos.
Salita mo ang angin sandigan ko. Salita mo. Salita. Salita mo ang angin sandigan ko. Lord, you see the situation of your people today. I pray and declare, meron po kaming blessing na naghihintay sa dulo. Basta kami sumunod, maglingkod ng buong buo sa iyo, we declare and decree, makukuha namin ang bunga ng lahat ng tinanim naming tiwala sa iyo. Lord, we pray, whatever situation that we are in, hindi kami titingin dito. We will walk by faith and not by sight. Lord, we will deepen our relationship with you. Each and every day, a little bit more every day, we will get to know you more. Lord, we pray that in every uncertainty, lalo kaming lalakas ang kapit sa iyo. Lord, we pray that even if hindi nagme-make sense ang nangyayari, we will still trust in you. And Lord, we pray and we want to trust always sa timing nyo. Hindi namin ipipilit ang gusto namin. Ang ipipilit namin, Lord God, kayo, yung panahon nyo, yung nais nyo. Lord, salamat. Tinuturuan nyo po kaming magtiwala sa inyo. Kaya, Panginoon Diyos, walang ni isang nariritong magbabackslide. Walang ni isang nariritong tatalikod sa inyo. At lahat po ng naririto, Lord God, you will find us faithful hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Salamat, O Banal na Espiritu. I am declaring complete healing to flow to each and every one na mayroong nararamdamang sakit karamdaman. Healing flow. You are healed by the stripes of Jesus. And I also declare, mula ngayon, paglabas namin sa bulwagang ito, dala-dala namin ang bago at malakas na pananampalataya sa iyo. Na bagamat mayroong bagyo, bagamat mayroong paghihirap, may mga struggle, we will trust in the Most High God who will never fail us, who will never leave us, nor forsake us. Thank you, Lord God, for the Abrahamic anointing. Thank you, Lord, that we will be a blessing to many. And thank you, Lord God, kasi ang mga JA1 family, puro, obedient, fully, serving fully the Lord our God. To you all the glory and praise as we seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. Sabihin mo sa dalawang katabi mo, you are super blessed.